Tawagan naman po natin si Aricel Saludo, FOCAP. Hi, good afternoon, sir. Good morning, sir. With regards naman, sir, sa mga indigenous people, meron po ba tayong projects? Kasi magkakaroon ka ng influx ng mga turista. So, ano naman po ang activities Sa natin amin for po, that? well protected yung IPs. Dahil every time nga na meron silang ancestral domain claim, siguro kami lang ang city na all out tumutulong sa survey, sa pag-finalize ng kanilang documentation. And continuous po yung aming support sa kanilang mga activities. Hindi ho namin papayagan yung nangyayari sa ibang lugar na nadi-displace yung mga IPs because of development. Unang-una, lalo na sa forest, dahil halos karamihan yan, nasa gubat eh. Wala naman tayong logging, walang mining. So, walang threat na madi-display sila. Plus, nandyan ho kami lagi to support the IPs. May mga problema lang na konti kasi nasanay sila doon sa klase ng, like for example, yung farming method nila is kaingin eh. Susunugin talaga yung gubat. And through the years, maraming naapekto ang area. So ngayon, tinitrain namin sila kung paano namang mag-survive sa talagang legal means of farming. Sir, follow up. Yung cashew industry ninyo, yung parang wine something? Oo nga po, ngayon medyo nade-develop na through the aid of the Department of Trade and Industry, nagkaroon na kami ng magandang packaging. Medyo na may presentable na yung pagbibenta. Dati kasi yung kasoy namin lalagay sa plastic. May benta sa palengke, wala talagang kaapil-apil eh. Ngayon, tumulong naman ang DTI at dinevelop yung industry ng kasoy. Maganda na ang packaging namin. And siguro, baka maging major agricultural activity na po, industry sa Puerto Princesa yung kasoy. Yes, ma'am. May kasoy wine tayo, may kasoy butter, meron din sila yung parang champoy. Pero of course, ang pinakamabenta yung seeds, yung kanyang nuts, yung nuts.